Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Sara Duterte, bagsak sa Korte Suprema, Grupong Duterte, kinastigo, at Gloria biglang bumaliktad. Iniwan si Fiona sa dulo. Grabe talaga mga kaibigan, biglang bumaliktad itong si Gloria. Tinabla si Sara Duterte matapos i-deny ang kudeta para isalba ang impeachment ni VP Sara. Abay tinabunan ng katotohanan ng grupong Duterte na walang numero si VP Sara sa Kamara para pigilan ang impeachment. Pero biglang sulpot itong grupo ng mga lawyer galing Mindanao para hilingin na ipahinto ang impeachment ni Duterte. Kaso hindi pinansin ng Supreme Court, wala pa ding TRO. Halata naman kasi na ang mga nasabing mga lawyer ay mga maka-Duterte, kaya naman may matinding buwelta itong mga matatapang na abogado. Ni real talk malala itong si Sara Duterte at basag na naman ang naratibo ng mga DDS na walang tinatago ang kanilang amo. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan, talagang tanggal ang maskara ng mga Duterte. Pero bagong lahat, paki-like muna ang ating video, paki-share na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Biglang bumaliktad itong si Gloria. Wala daw siyang alam sa planong kudeta ng grupong Duterte sa Kamara. Pakinggan po natin to. Nakabase sa numero ang tagumpay ng umuugong na umanay kudita sa Kamara para maisalba sa impeachment si VP Sara. 160 na boto ang kailangan para mapatalsik si House Speaker Bogie D at mapalitan ni former President at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Binubuo ng nasa 10 political party ang Kamara. Pinakamarami pa rin ang miyembro ng Lakas CND na pinamumunuan ni former Speaker Martin Romualdez. Sunod ang NUP ni Antipolo Representative Ronaldo Puno at ang Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM. Ang PDP laban ng mga Duterte ang isa sa may mga mababang bilang. At kung titingnan, ang pwersa pa rin ng administrasyon ang malakas sa Kamara. Tila magpapahina sa tagumpay ng kudita. Pero kung may usok, mayroong apoy. Pagamat tinabla na rin ni Arroyo ang mga balitang balak siyang ipalit bilang House Speaker. Anya, may tiwala siya sa pamumuno ni D at matagal niya nang sinusuportahan ang pamilya ng Speaker. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Redo naman, minaliit ang umano'y kudita. Well, una sa lahat, tingin ko palipadhangin lang yun, no? Kasi sa totoo lang, wala rin ng kudeta kung 10 lang yung membro. What? Real talk din malala mga kaibigan itong si Kong Ridon. Oh. Totoo naman mga kaibigan, konti lang po talaga ang alipores ni Sara Duterte dyan sa Kamara. Wala pang ang 30 mga kaibigan tapos kung makapagplano ng kudeta, kala mo wagas mga kaibigan no? Kala mo talaga tatagos. Oo, ay nako talaga Na pinag-uusapan. Iginit rin niya na walang makapipigil sa impeachment ni VP Sara. Tingin ko, magtutuloy naman yung proseso ng impeachment. Magpakita man siya o hindi. Pero lagi siyang mayroong imbitasyon. Yeah. Sa susunod na Martes, magpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice sa mga nakabinbing reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Ayun mga kaibigan, palapit na ng palapit ang impeachment ni VP Sara. Oo, yung mga ebidensya, makikita na natin sa wakas. Oo, kaya todo isip mga kaibigan at plano. Oo, paano harangin ang impeachment? Kaya nga mga kaibigan, may humabol pa na nagrereklamo sa Supreme Court. O, di ba? Mga lawyer galing Mindanao nananawagan na ipatigil ang impeachment ng ating Vice Presidente. O, akala ba natin mga kaibigan, inosente si Sara? O, di ba? Walang tinatago na kabalbalan. Pero bakit ganoon? Lahat na lang ng aksyon ni Sara Duterte at itong mga alipores niya para pigilan ng impeachment. Di po ba? Halatang halata Kung wala namang tinatago kasi, no, nabaho, abay bakit takot matuloy ang impeachment? Kaya naman mga kaibigan, hetong matinding birada ni Attorney Barry. Napakaganda po nito. Kaya durog na naman yung naratibo ng mga DDS na walang tinatago si Sara Duterte at hindi daw takot na humarap sa Kamara. Pakinggan po natin to. Yung pagpresenta at pagsuri sa ebidensya at the Committee on Justice level, hindi lang naman yung kontra kay BP Sara. Totoo. Technically, that's also for her benefit. Kasi binibigyan mo ng pagkakataon yung House na pag-aralan at kung lalabas naman talaga, wala naman palang laman to. Kumbaga, mahina. Di ba? Mahina itong ebidensya. Sinasabi nung complaint, may mga bank account. Paano? Wala naman pala yan. Hindi naman pala totoo, etc. Siya makikinabang doon. Di ba? Yun yung point. So, it cuts both ways. Yung the House taking pains
to actually study yung ebidensya, bakit ang pananaw lang ni Sara Duterte kontra lang sa kanya yun? Hindi nga eh. Di ba? Hindi ba kung totoo yung sinasabi niya na wala namang batayan lahat ito at ito lahat ay gawa-gawa lang. Hindi siya dapat matakot. Di ba? Kasi Kaya ibig nga sabihin, when the evidence comes out at na-present before the committee, then mabe-bear out yung posisyon niya. Na ito ay puro kwento-kwento lang to na wala naman pala talagang laman. Di ba? Paninira lang lahat ito, which has been their position ever since. So, ako, yung sinasabi mong takot, parang hindi mo maiwasang isipin na ganun nga. Kasi Yes. binubview nila sa very one-sided yung outcome kung magpipresenta ka ng additional evidence. Di ba kung hindi confident ka dun sa pagiging inolente mo, wala kang kasalanan, di dapat welcome mo nga yung additional evidence kasi alam mo na ma-exculpate ka. Totoo, part of it is really, ang isang malaking difference ngayon dun sa last year. Last year, yung decision came out, nag-act na yung House. Nagbotohan na, meron ng 1/3 vote, and therefore tapos na yung process. Kino-question nila yung naging desisyon ng House of Representatives. Eto sa totoo lang, hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos ang House. Hindi pa natin Halata alam actually kung aakyat sa Senado o hindi. Wala pang botohan eh. Not even Sara Duterte can say na tiyak ako na aakyat na yan. Hindi eh. Wala pang botohan eh. So, meron talagang premature, meron din talagang issue ng prematurity itong Correct. kanilang fina-file. Kasi parang sinasabi niya na nilalabag na niyo yung aking karapatan when hindi pa clear kung ano yung magiging desisyon ng House of Representatives kung itutuloy yung impeachment o hindi sa isang trial sa Senado. O, di ba mga kaibigan? Totoo naman kasi yung sinasabi dito ni Attorney Barry. Feeling guilty kasi. Oo. Siyempre, di ba mga kaibigan, kung walang tinatago, bakit takot humarap? Yun lang naman yun, yung lohika nun mga kaibigan. Kumbaga kahit anong ebidensya ang hiharap sa kanya. Kung sa tingin naman ni BP Sara ay pawang gawa-gawa lang ito, abay kaya niya itong sagutin, di ba? O, para dun pa lang sa kamera, abay tapos ng usapan. O, di ba? Hindi na aakyat sa Senado. O, pero hindi mga kaibigan eh. Hindi ganun yung nangyayari. Pilit binabaon ni Sara Duterte na huwag matuloy ang impeachment. Kaya hindi maiwasan mga kaibigan na maraming kababayan natin na mag-isip, natakot at may tinatagong baho talaga itong si Sara Duterte. At isa na nga dito mga kaibigan, yung kinakatakutan at bangungot ni Sara Duterte, itong si Ramil Madriaga. Tingin ko ang pinaka magiging major talaga for Tuesday, yung Madriaga testimony talaga. Totoo. More because ito yung bago eh. Part kasi nung mga ibang mga grounds na lumabas na, meron ng glimpse yung publiko eh. Nakita na Confidential funds, di ba? yung mga Mary Grace Piatos, di ba? Yung sa COA, yung sa DepEd. Nagkaroon na ng ng Quadcom, nagkaroon na ng investigasyon yung good governance, etc. So, kahit na hindi natin alam yung buo na detalye doon, meron nang nag-glimpse yung publiko na basic idea kung ano ang yung patutunguhan ng ebidensyang yan. Although baka ibang usapan pa pag yung actual na mga detalye ay talagang mailahad doon. Pero yung kay Ramil Madriaga kasi, yan yung bago eh. Yan. And ang isang malaking tingin ko significance ng Madriaga testimony, kine-claim niya personal interactions kay BP Sara tama. Duterte. Kine-claim niya knowledge of transactions na directly involved. Si BP Sara Duterte tumanggap ng pera, nanggaling ang pera na yan sa mga illegal activities and so on. So, yung magiging dating ng testimonyang yon, yung credibility na may establish doon, kung ano pa yung mga ibang ebidensyang maipipresenta to support o to validate yung iba niyang mga statements, tingin ko magiging crucial yan for Tuesday. At dahil una yung Tuesday, tingin ko importante for yung mga complainants to actually set yung tone na ito ang magiging may expect nyo for the rest of the evidence na may pipresenta namin. So they have to start out strong Malakas. dito. Di ba? Ibig sabihin, ito yung ebidensya, klaro to, may malinaw na kwento, credible yung batayan. Kasi feeling ko yun yung ito yung first opportunity in more than a year, 1 year. na makikita natin talaga kung ano ba talaga ang nasa likod ng mga paratang na ito na pinagbatayan sa impeachment ni BP Sara Duterte. So, very, very crucial yung tone na maseset ng Tuesday hearing.
Well, mga kaibigan, super agree at totoong-totoo yung sinasabi dito ni Attorney Barry. Si Ramil Madriaga, mga kaibigan, yung sabihin na natin na smoking gun. Oh, kaya nga bangungot ito ni Sara Duterte, mga kaibigan eh. Madaming alam si Madriaga, lalo na yung 125 million na confidential funds. Nako, mabubuking na talaga at malalaman na natin to. Kung ano yung detalyado, mga kaibigan. Nako, kaya nga pagkakataon sana ni BP Sara nasagutin din ito. Madali lang naman sanang idibang, mga kaibigan, yung mga paratang ni Madriaga kung wala talagang tinatago itong si BP Sara. No, kung gusto niya lang talagang humarap. Kaso wala, mga kaibigan. Mas pinipili ng ating Vice Presidente na tumakbo sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment dahil daw sa abusado ang Kamara, 'di ba? Ang dami-daming rason, mga kaibigan, yung pang sinasabi niya na gumagamit sila ng mini trial. Hindi naman dapat magta-trial ang Kamara, sa Senado lang. No. Daming palusot, mga kaibigan. Kaya naman, hetong matinding sagot ni Attorney Mel. Talagang real talk din, malala sa harap ni Sara Duterte. At tatandaan natin ang batayan ng petition for prohibition at certiorari ay grave abuse of discretion. In Yes. short, malubhang pag-aabuso ng diskresyon. Hindi lang pang-aabuso ng diskresyon, kung hindi sukdulang pag-aabuso ng diskresyon. Kaya sa nakikita ba natin, may sukdulang pang-aabuso ba? Palagay ko dito, sa Wala. puntong ito, maghihinay-hinay ang Korte Suprema. So, malamang palagay ko hindi mag-i-issue ang Korte Suprema ng TRO kasi para kasi nagkakaroon ng persepsyon o impresyon ang mga tao na ang Korte Suprema ay parati na lang sumasaklolo sa kay BP Sara. Totoo Kaya naman. siguro dapat magkaroon ng konting judicial restraint. Ibig Tama. sabihin, mag-iiba na ang istorya ngayon kasi ang nangyari ngayon, sinabi ng Korte Suprema, hindi lang yung once every year, kundi nagtakda sila ng mga alituntunin na ang sinasabi pa nga ng Korte Suprema na dapat magkaroon ng deliberative process bago magkaroon ng pagdedetermine kung may probable cause. Nasa yugto tayo ngayon noon. Ito Correct. ngayon yung deliberative process, kaya nga may mga testigo at may mga dokumentong dapat i-verify. Sabi daw ng mababang kamara, ng mababang kapulungan ng committee, magkakaroon ng mini trial. Pero nakalagay sa konstitusyon, ang trial dapat nasa Senado. Senado. So Yes. sinasabi nila unconstitutional. Pero dapat linawin natin ito. Sapagkat ang trial, isa lang nga ng dulo nito. Either may ko-convict o may i-acquit. Ito bang yugtong ito na ginagawa ng Kamara, ang dulo, mag-a-acquit o Hindi. magko-convict? Hindi naman eh. Ang dinedetermine lang nila lang dito para ipapasa ba natin ito sa Senado o hindi. Ang trial, ang katapusan, either mag-convict ka o mag-acquit ka. So kahit ano pang bansag na gawin mo, mini trial, proceeding, litigation, etc. Kung hindi yun ang punot dulo, hindi trial yun. Paano, mga kaibigan? Naghahanap ng butas eh, 'di ba? Lahat na lang, lahat ng pwedeng irason, gagawin 'yan at gagamitin ni Sara Duterte. Gagamit lang ng term na mini trial, mga kaibigan, ginamit na rason para tumakbo doon sa Supreme Court. Ay nako talaga, oo. Common sense na lang, di ba? Common sense na lang. Totoo. Nagkaroon tayo ng eleksyon. At ang impeachment ay continuum ng eleksyon na yan. Yan ang safety valve natin. Nagbigay tayo ng consent sa mga taong binoto natin. Yan ang safety valve impeachment. Political yan. Na kung ayaw na namin sa iyo kasi medyo may ginawa kang masama, ito yung safety valve. Tatanggalin ulit namin ng consent. So political yan. Hindi naman masyado legal yan. Kaya lang, yun nga problema. Sinabi ng Korte Suprema, itong proceeding na to, constitutional, legal, and political. Doon sa legal. Kaya siguro sila akyat na akyat. Natumbok mo, Attorney Mel. Kaya akyat ng akyat si Sara Duterte dyan sa Supreme Court. Reklamadora. Oo. Tama naman, di ba, mga kaibigan? Common sense lang naman kasi. Kahit anong palusot nitong si Sara Duterte, hindi mo mapapatigil ang isang constitutional process. Dahil lamang sa terminong ginamit na mini trial at kung ano-ano pa, dahil nga sa dulo, mga kaibigan, sa Senado lang naman talaga yung totoong trial, kung saan may acquittal at conviction. Yun lang yun. At totoo naman, mga kaibigan, pinahiram lamang natin itong kapangyarihan kay Sara Duterte, di ba? Ngayon, feeling nila, mga kaibigan, hanggang sa dulo, sila pa rin
yung nasa kapangyarihan, kahit na ang dami ng reklamo, nakabalbalan, ano yan, hindi pwedeng tanggalin? O, kaya nga sinasabi ng mga iba mga kaibigan na eksperto kung kakampihan ulit ng Korte Suprema itong si Sara Duterte, abay mas maganda na lang, tanggalin na yung impeachment process na yan. Kasi wala din naman mga kaibigan buti na lang, hindi nagbigay ng TRO ang Supreme Court. Pero tingnan natin mga kaibigan, baka gulatin tayo Huwag tayong kampante. Pero sa ngayon, kung anong meron at kung ano yung resulta ngayon, abay, salamat, no? Salamat Supreme Court. Sana lang, no, wag na kayong makialam. Hayaan ninyo na yung impeachment process ay tumuloy-tuloy. Wag na kayong makialam. Oo. Ay nako, pinagbigyan nyo na nga ito si Sara Duterte nung una Kaya tama lang mga kaibigan na sabihin natin na takot at duwag si Sara Duterte. Takot sa accountability, di po ba? Ay nako talaga, tapos nagpaplano pa ng kudeta kunwari. Ay nako talaga, oo. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.